Kapatid, mga brother and sister, mag-reaction video ulit tayo dito. Bigyan nating diin yung sinasabi nito ni Brother Esel na isang leader ng sekta. Ngayon, kung nakikinig man si Brother Esel dito na hambog at masyadong panta sa kanyang sarili, ay sige, tutulan mo na hindi ikaw ang leader ng sektang itinayo mo, na wala kang papel diyan. Kasi sabi niya mga kapatid, wala daw siyang papel sa iglesia niya na siya ang nagtayo. Nung sinasabi ko naman kung sinong leader, wala naman siyang mabanggit. Hindi daw siya ang punong katiwala, hindi daw siya ang punong tagapangasiwa. Pero sa mga live niya, makikita nyo ang nangangaral doon sa mga video niya, sa live niya, short video. Ang nangangaral doon na makikita mo, yung asawa niya at siya. Wala nang iba, mga kapatid. Kaya nga wala tayong pwedeng mapagbasihan kung sinong humahawak ng sekta na yan, kung sinong leader, sinong punong tagapangasiwa niyan. Kasi puro siya deny mga kapatid eh. Ito una sa lahat, dininay niya na may papel daw siya dyan sa iglesia na yan. Wala daw siyang papel sa iglesia na yan. Wala daw siyang papel. Tinanong ko siya kung nagbabautismo ka ba? Sabi niya, nakita mo ba ako nagbautismo? Yun ang sagot niya sa akin. Sagot ng ayaw umamin o magsalita ng katotohanan. Kasi ganito lang naman kapatid eh. Brother Esel, kung talaga nagbabautismo ka, ba't di mo sabihin nagbabautismo ka? Ba't sasabihin pa na, nakita mo ba ako nagbautismo? Ba't ganun pa yung sagot mo? Bakit ganun pa yung sagot mo? Bakit, nahihiya ka bang sabihin nagbabautismo ka? Kapatid? Bakit ikinahihiya mo? At saka kung wala kang papel dyan sa sekta na yan, bakit nangangaral ka ngayon? Yan ang tawag dyan. Di ba pumapapil ang tawag dyan? Yung bahay na pinagkakatipunan nyo, kay Nino yan. Di ba? Mga ganun lang kapatid eh. Ano siya mga kapatid eh. Kinahihiyan niya yung iglesia niya eh. Na siya mismo ang nagtayo. Hindi tayo ng Diyos yan mga kapatid. Yung iglesia ni Brother Esel, na ambog, iwas-iwasan nyo. Dahil hindi yan sa Diyos. Hindi itinayo ng Diyos yan. Mga kapatid, ang nagtayo niya na tao. Taong ikinahihiya yung sarili niyang sekta. Dahil wala daw siyang papel, hindi daw siya nagbabautismo, wala daw siyang karapatang magbautismo. Yan ang sinasabi niya. Ang sabi niya mga kapatid, lilinawin ko sabi niya sa akin, wala daw siyang karapatang magbautismo sapagkat ang may karapatan daw magbautismo ay mga alagad. Ngayon, isipin niyo yung logic ng sinabi niya, 'di ba? Yung pinaka punto ng kanyang paliwanag na ang punto hindi siya alagad. Kasi sabi niya, alagad lang ang pwede magbautismo. Tapos sinabi niya wala siyang karapatan magbautismo. Ang lumalabas nito, hindi siya alagad. Ngayon, kung hindi ka alagad, bakit nangangaral ka? Sino nag-utos sa'yo? Bakit nagtayo ka ng sekta mo? Bakit nagbabautismo ka kung nagbabautismo ka man? Kasi ayaw niyang umamin mga kapatid eh. Ang sagot niya sa akin, nakita mo ba ako nagbautismo? Sa malamang, hindi. Ang layo ng lugar niya eh. Kung talagang may karangalan sa katawan to, pag tinanong mo siyang nagbabautismo ka ba, ang isasagot niya, oo. Kung oo, hindi. Kung hindi, ang sagot niya, nasa gitna ng oo tsaka ng hindi. Nakita mo ba ako nagbabautismo? Oh, kita nyo. Hindi kinahihiya niya nagbabautismo siya o kinahihiya niya hindi siya nagbabautismo. Dalawa dun sa isa na binanggit ko. Ikinahihiya niyang nagbabautismo siya o ikinahihiya niyang hindi siya nagbabautismo. At ang pumapatak nito, hindi pa siya alagad ni Kristo. Kasi sabi niya, ang may karapatan lang daw magbautismo ay mga alagad. Wala daw siyang karapatan. Sabi niya yon, lumabas sa bibig niya yon, nandun sa may isa kong reaction video. Ngayon, siya na nagpapatunay sa sarili niya, hindi siya alagad. Anong ginagawa niya ngayon? Ba't dumadaldal siya dyan sa stage? Ba't pumapapil siya? Na ang sabi niya, wala daw siyang papel sa iglesia na yan. Na siya ang nagtayo. Kasi ulitin ko mga kapatid, pag pinanood yung mga video niya, ang nangangaral na makikita niyo doon, yung asawa niya, siya, asawa niya, siya. Maliban doon sa mga batang nagsasayawan na hindi mo malaman kung nagsasayawan kung nagyuyugyugan eh. Nagtatalunan eh. Tapos
Sumisigaw, tataas ng kamay, may tambol, may gitara. Yung asawa naman niya habang nangangaral ng hindi ko maintindiang salita, may tumutugtog na electric guitar sa gilid, parang sound effect. 'Di ba mga kapatid? Eh, eto bang taong 'to masasabi niyong sinungaling o hindi? Kayo nga mag-isip. Eto bang taong 'to ay sinungaling o hindi? Hmm? Mandaraya mandaraya sa usapan o hindi? Hmm, 'di ba? Kasi ang hindi mandaraya sa usapan, sumasagot sa tanong sa kanya, hindi nagde-deny. 'Yan. Ngayon papakinggan natin yung sinasabi niya. Eto kung may kung talagang pantas 'tong taong 'to at kung talagang alagad 'to ni Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo, at kung talagang may ministeryo 'to, ah, hindi niya sasabihin yung mga salitang 'to, eh. Ah, pero 'pag nag-comment siya sa'kin na hindi naman niya sinasadya o wala naman siyang alam talaga, wala siyang idea o nagkamali lang siya, tatanggapin ko 'yun. Baka nagkamali lang siya, eh. Pero 'pag hindi siya umamin, hindi siya nag-comment dito na mali siya ng kanyang sinabi, ibig sabihin, talagang minamali niya yung mga tao, dinadaya niya, niloloko niya. Gano'n lang 'yun, mag-comment ka dito, sabihin mong hindi mo sinasadya, hindi mo alam, ngayon alam mo na. Kung hindi ka magko-comment, ikaw na umaamin sa sarili mo na dinadaya mo tao. Kasi alam mo ng mali, eh, ayaw mo pang aminin, gano'n lang 'yun, 'di ba mga kapatid? At saka kaya ko naman sinasabing pantas siya, tsaka masyado siyang pantas sa kanyang sarili at hambog. Kasi mga kapatid, maraming sinabi sa'kin 'tong taong 'to, na panglalait, eh. Sinabihan niya akong siraulo, sinabihan niya akong alipin ni taning, tapos sabi niya tatanggalin na daw niya yung pangalang Panginoon sa pangalan ko sa YouTube, tatanggalin daw niya yung Panginoon, alipin na lang daw. Ganyan kayabang 'yan mga kapatid, ganyan siya kahambog. Na ultimong pangalan ng Panginoon ay yung na ultimong hindi pala pangalan, na ultimong Panginoon sa pangalan ko, na ang tinutukoy ko dun ni Panginoong Jesucristo ay kaya niyang tanggalin, may karapatan siyang magtanggal. Gano'n kalakas ang apog nito, gano'n kataas ang ihi nito. Siguro yung ihi nito mas matangkad pa sa kanya, eh, gano'n kataas. Kasi isipin niyo mga kapatid, ang pangalan ko sa YouTube, Alipin ng Panginoon. Ang sabi niya, tanggalin na daw yung Panginoon. Gano'n ang gano'n ang tingin niya sa sarili niya kataas. May karapatan siyang tumanggal ng Panginoon sa pangalan na hindi naman siya ang tinutukoy. Okey pa sana kung yung pangalan niya tatanggalan niya ng kaso yung ibang tao, nakasisigurado ka ba na hindi ako alipin ng Panginoon? Ngayon, tignan niyo nga kung alipin ng Panginoon 'tong lalaking 'to, hmm? Isipin niyo 'yan, nag nag-uusap kami sa live niya, may mga nagko-comment, ang comment hindi angkop sa usapan, pawang pang-iinsulto, panghahamak, pero binasa pa rin niya. Kasi kung alipin ng Panginoon 'to, dapat ang sasabihin niya do'n sa mga nagko-comment, "Mga kapatid, foul na 'yang mga ginagawa niyo, labas sa usapan 'yan, eh. Hindi naman sagot yang sinasabi niyo, panglalait na 'yan, eh. Itigil niyo 'yan at hindi ko rin babasahin 'yan." Dapat gano'n ang sinabi niya, eh. Hindi, binasa pa niya, eh. Binasa niya sa YouTube live mga kapatid, ang daming nakapanonood. Yung binasa niya do'n may binasa siyang, "Kupal daw ako, squatter, tapos dalhin daw sa anger management." Marami siyang binabanggit dun mga kapatid, eh. At ang hindi ko, makalimutan na sinabi niya, na gusto kong magbigay siya ng katibayan, yung sinabi niyang puro daw masama ang lumalabas sa bibig ko. Masama daw ang tabas ng dila ko. Alam niyo mga kapatid, ang ibig sabihin ng masama ang tabas ng dila, hindi nagsasalita ng mabuti yun, na mula sa Ama. Kasinungalingan ang sinasabi. Lumalabas, sinungaling ako. Kasi masama tabas ng dila, eh. 'Di ba? Kung masama tabas ng dila, masama nga lumalabas. Ano ba yung masama? 'Di ba't kasinungalingan yun? Oh, ta's may sinabi pa siyang isa, sabi niya, puro daw masasama ang lumalabas sa bibig ko. Ngayon pinuro naman niya. Nung nakaraan sabi niya masama ang tabas ng dila. Nung nakaraang live naman namin, pangalawang live, kung di ako nagkakamali, ang sabi naman niya puro. Nung nakaraan masama lang ang tabas, yung may tabas na hindi maganda lang, eh. Nung ikalawang live, hindi na tabas, mga kapatid. Puro masama na daw lumalabas sa bibig ko. Ngayon tignan nga natin kung hindi masama tabas ng dila niya.
kung hindi puro masama lumalabas sa bibig niya, kung hindi siya sinungaling. Tingnan nga natin. Kasi ako kung may mali ako mga kapatid, kung sisitahin ako ng kahit sino diyan sa mali ko, tungkol sa pangangaral ko, aaminin ko. Buburahin ko, aaminin ko. Eh ngayon, esel na paimbabaw na saksakan ng kambog. Sige nga, tutulan mo nga tong sinasabi ko dito sa live tungkol sa sinabi mo. At kung mali ka, aminin mo. Kasi madaling malamang mali siya mga kapatid eh. Kung mali ka, aminin mo. Aminin mo dito sa video. Mag-comment ka, sabi mo, inaamin ko, mali ako. Hindi ko naman alam eh. Okay yon. Tatanggapin ko yon. Tatanggapin ng lahat yon. Kasi umaamin ka ng mali eh. Pero pag hindi mo inaming mali ka, ikaw na nagpapatunay sa sarili mo na niloloko mo yung mga tao. Mandaraya ka. Ganun lang yon. Kaya mamimili ka, aaminin mo? O hindi mo aaminin? At ikaw na magpapatunay sa sarili mo na mandaraya ka. Pakinggan natin yung sasabihin niya. Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo. Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo, kaya nyo naunawaan. Kasi kung ano dyan, chapter 16 verse 10, nagkataon lang na nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo, kaya nyo naunawaan. Kasi kung ano dyan, nagkataon lang na nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo. Mga kapatid ang sabi niya, nagkataon lang daw. Nagkataon lang daw mga kapatid, ang sabi niya. Ulitin natin. Pakinggan nyo, puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo, kaya nyo naunawaan. Nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu. Kasi kung ano dyan, chapter 16 verse 10, nagkataon lang na nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo, kaya nyo naunawaan. Kasi kung ano dyan, nagkataon lang na nung mga kapatid linaw-linaw ng sinabi niya. Nagkataon lang. Ibig sabihin ay tsamba. Tsamba lang o hindi inaasahan. Nagkataon lang eh. Ibig sabihin hindi to intentional o hindi to talagang plano. Kundi nagkataon lang, tsamba lang o parang sabihin na nating nangyari ng hindi inaasahan. Ulit lilinawin natin mga kapatid Pakinggan natin ulit. Nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo. Nagkataon lang daw na yung Espiritu Santo siguro nasa tabi ng mga nakikinig sa kanya. At ang matindi nito mga kapatid, yung Espiritu Santo daw nagkataon lang na nasa tabi ng mga nakikinig sa kanya. Ulitin ko nagkataon at may siguro. May siguro na nasa tabi ng mga nakikinig sa kanya. Kaya daw naintindihan yung mga sinasabi niya. Ulitin natin para mamaya sabihin niyo nagkakaroon tayo ng bias. Para malaman niyo ng buo yung sinabi niya. Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo, kaya nyo naunawaan. Kasi kung ano dyan, chapter 16 verse 10, nagkataon lang na nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo. Nagkataon lang daw nung pinakikinggan si Esel, si Brother Esel. Nagkataon lang daw nung pinakikinggan si Brother Esel ng mga nakikinig sa kanya habang siya'y nangangaral, na siguro, nagkataon na siguro may banal na espiritu sa tabi ng mga taong nakikinig sa kanya. Sa pangangaral niya. Ulitin ko, linawin natin na siguro daw nagkataon na
siguro, nagkataon daw, dahil pakinggan natin ulit na medyo nalito ako, nakakalimutan kasi ako mga kapatid eh. Dyan sa tabi ninyo, nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo, kaya nyo naunawaan. Kasi kung nanay nyo, nagkataon lang na nung Nagkataon lang, may lang pa lang. pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo. Yan. Nagkataon lang daw na siguro may Espiritu Santo sa tabi ng mga nakikinig sa kanya. Kaya siya naintindihan. Isipin nyo yan, merong nagkataon at may siguro. Pag sinabi mong nagkataon, hindi yun intentional, hindi yung plano, nagkataon lang. Ganun ba ang banal na espiritu, mga kapatid? Nagkakataon lang bang dumarating sila sa mga tabi-tabi dyan? Sumusulpot sila, nasasalubong nyo? Nagkakataon lang ba yun? Naniniwala ba kayo sa mama na to? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo na hindi nagkakataon. Hindi nagkataon lang yung banal na espiritu at hindi siguro nasa tabi ninyo. So dyan sa tabi ninyo, kaya nyo kasi kung nanay nyo, nagkataon lang na nung pinapakinggan nyo, Ibig sabihin, nung nangangaral si Brother Esel, nagkataon lang na yung banal na espiritu napadaan do sa niya, sa stage niya o dun sa sa pinagkakatipunan nila, nagkataon lang na napadaan yung banal na espiritu. At ang matindi nito, tumabi pa sa mga sa mga nakikinig sa kanya. Kasi sabi niya, siguro may banal na espiritu sa tabi niyo. Pakinggan natin, nakalimutan ko na naman sinabi niya eh. puro may Espiritu Santo dyan sa tabi. Tama naman pala. Siguro daw may Espiritu Santo diyan sa tabi ng mga nakikinig sa kanya. Una, nagkataon lang. Parang lumalabas yung banal na espiritu. Napadaan lang sa lugar nila. Napadaan lang, kumbaga parang namamasyal lang yung banal na espiritu para sa kanya. Para sa kanya lang na napadaan lang, nagkataon lang na nandun yung banal na espiritu at siguro may banal na espiritu sa tabi ng mga nakikinig sa kanya. Kaya doon siya naintindihan. Ngayon, totoo ba yun mga kapatid? Na yung banal na espiritu, pakalat-kalat kung saan-saan na nagkakataon na dumaraan siya at tumatabi doon sa mga nakikinig sa mama na to na nangangaral ngayon? Ganun ba yun? Mga kapatid, mali yun eh. Kaya nga kung aaminin mo, Brother Esel, tatanggapin namin. Pero pag hindi mo inamin, ikaw na umaamin sa sarili mong sinungaling ka, niluloko mo mga tao. Ganun lang yun. Kasi ganito mga kapatid eh. Babasa tayo ng talata dito. Kaya ako sinabi doon sa unang video ko na hindi totoo yan. Ang sabi dito sa 1:14-16, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw. Upang siyang sumainyo, magpakailanman. Yan. Magpakailanman pala yung banal na espiritu, isa sa mga banal. Papa sa mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, tatahanan niya ng banal na espiritu. At tatahan sa kanila, magpakailanman. Hindi pa alis-alis. Nakatahan sa kanila yon. Magpakailanman. Kaya hindi totoo na sinasabi niya, nagkakataon lang napapadaan ng banal na espiritu, tumatabi kung kani-kanino. Hindi totoo yon. Ang tinutukoy niya siguro, mga masasamang espiritu, pwede pa. Pakalat-kalat kasi yun eh. Wala tayong kamalay-malay. Nandiyan na sila sa tabi, naglalakad-lakad, iikot-ikot. Minsan di mo alam, kausap mo na eh. Nangangaral. May ganun eh. Ito pa mga kapatid, basahin na natin itong 17 para complete, para medyo Basahin natin itong 17. Kanina binasa natin 16. Ito naman 17 ng Juan, 14 ng Juan, babasahin natin. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Ang sabi dito, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Ibig sabihin, tumatahan pala yung banal na espiritu sa mga sa mga alipin ng Diyos.
sa mga Kristiyano, tumatahang pala yung banal na espiritu, hindi pala pakalat-kalat mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyong katotohanan, na yung sinasabi niya ay kasinungalingan o baka hindi niya nalalaman. Kaya nga kung aaminin lang niya dito sa comment section na hindi niya nalalaman yung sinasabi niya, tinatanggap niyang mali siya, tatanggapin natin. Pero pag hindi siya umamin at hindi siya nag-comment dito sa video na to, na sinasabi niyang inaamin niyang mali siya, siya na umaamin, niloloko niya tao. Dinadaya niya. O kaya naman talagang wala siyang nalalaman. Mga kapatid, may basihan ako kung bakit sabihin kong wala siyang nalalaman ha. Ako, nung sinabihan niya ako, sabi niya sa akin, mangmang, sira ulo, alipin daw ako ni Taning, tatanggalin na daw niya yung Panginoon sa pangalan ko. Tapos, ano daw, ang dami sinabi, mga kapatid, napakarami, panoorin yung usapan namin. Kung gaano niya ako inapak-apakan ng husto. Tapos, yung kayabangan niya, siya rin ang nagpapalitaw ng niya, ng kamangmangan niya. Yung kayabangan niya, siya rin ang nagpapalitaw, nakamangmangan pala. O hindi kamangmangan, katangahan. Kasi isipin nyo, banal na espiritu. Sasabihin mo sa mga tao, pakalat-kalat. Nagkataon lang, dumadaan-daan dyan kung san-san. Tapos minsan nakatabi sa kanila. Tapos kaya naunawaan yung mga sinasabi ni Brother Esel. Nagkataon lang ba yun? Kaya daw naunawaan. Hindi totoo yun Mauunawaan mo yung salita ng Panginoon kung may banal na espiritu ka, mga kapatid. Kasi yung nagpapaunawa sa mga tao sa salita, yung nagpapaunawa sa tao sa mga salita ng Diyos yung mismong Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya kung wala kang banal na espiritu, hindi mo rin mauunawa yung salita niya. Pero kahit wala ka siguro banal na espiritu, kung may awa naman ng Panginoon, bibigyan ka niya ng pangunawa pa rin. Pwedeng mangyari yun mga kapatid May awa ang Diyos yung mga hindi nga masasama sa 1,000 taon, kaaawaan niya yun Maliligtas pa yung iba dun sasalain pa yun 'Di ba mga kapatid? Kung may mali naman ako sa mga sinasabi ko dito, pwede naman niya akong kontrahin. 'Di ba ganun lang naman yun Tapos pagka mali ako, aaminin ko. 'Di ba? Pagka tama ako, dahil sa gabay ng banal na espiritu, saluhin mo yung mali mo. Sa'yo na lang 'yan. Hanggang dito na lang mga kapatid, nililinaw ko lang naman sa inyo yung kayabangan nito. Masyado kasing mayabang 'tong mga kapatid Napakayabang nito Ako kung sabihin ko man nakikiapid siya mga kapatid, may basehan naman ako Maganda nga yun, sinasaway ko siya nun Sinasabi ko sa kanya yung ginagawa niya kung hindi ka sasawayin, sino magsasabi sa'yo ng mali mo? Ngayon alam mo na nakikiapid ka, wag ka na makiapid. Mangaral ka, tigilan mo yung pakikipagtaltalan mo kung kani-kanino. 'Di ba? Gano'n lang yun Papagsabungin mo yung iba't ibang sekta, anong purpose nun, 'di ba? Namumulot. Kasi matatapos yung live, wala namang napatunayan kung sinong tama, mali. Kanya-kanya ng kanya-kanyang pili yung mga audience kung sinong paniniwalaan nila. Kasi walang umangat walang naging tama Kumbaga sa debate, hindi alam kung sinong panalo. Sa dami ba namang sa kanila nag-uusap-usap sa live niya Biro mo minsan 6, minsan sabay-sabay pa nag-uusap-usap Hindi naman sa minamalit ko na wala silang alam. Ang punto kasi dito namumulot si Brother Esel, pinupulutan niya ng aral yung mga nagla-live sa kanya. Yan ang estilo para tumalino, yan. Pero yung sinasabi niya mga kapatid na yung Espiritu Santo daw nasa tabi ng kung sino-sino, hindi totoo yun, masamang espiritu puwede pa. At yung banal na espiritu nagkakataon lang daw nagkakataon lang daw na napadaan, parang gano'n. Kasi 'pag sinabi mo nagkataon, hindi intentional, hindi plano, kundi hindi inaasahang pangyayari, nagkataon. Hindi gano'n yun mga kapatid. Uulitin natin ang nakasulat dito sa may Juan 14:16 hanggang 17, ang sabi dito ay ganito,
at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sumainyo, ah, sa mga banal pala yung ano, sa mga banal pala, sa mga Kristiyano yung banal na espiritu, magpakailanman, sabi dito. Anong sabi dito sa 17? Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Yan. Tumatahan pala sa mga lingkod ni Kristo yung mga banal na espiritu. Nasa loob, wala sa labas. Kaya nga kayo ang templo ng Diyos. Sa inyo nananahan ng espiritu ng Diyos, sa makatuwid ay ang banal na espiritu. Hindi pa kalat-kalat, lagi niyong tatandaan 'yan. Kaya kung mali ka, Brother Esel, aminin mo na. O kaya burahin mo na lang yung video mo yung video mong pangangaral na 'to, burahin mo para hindi ka na makapagligaw ng kung sino-sino. Buburahin ko rin 'to, ah. Ano 'yan, tapat na usapan 'yan. Hmm, Kailangan 'pag mayroon tayong mga usapan, maging tapat naman tayo, maging tapat ka naman sa usapan. Ah, Burahin mo 'yan, pagka nabura mo 'yan mga kapatid, Brother Isaac, pagka binura mo 'yan, buburahin ko rin 'tong mga sinabi ko sa'yo, video na 'to, kasi para saan pa 'tong mga sinabi ko kung nabura mo naman na, 'di ba? Kaya ko naman kasi binidyo 'to, para malinawan yung tao na ang Espiritu Santo ay hindi pa kalat-kalat. Tinatanggap 'yun ng mga tunay na Kristiyano sa nagbabautismo, ah, sa pamamagitan ng mga nagbabautismo na mga tunay na alipin ni Kristo, tunay na mga lingkod ng Diyos, hmm, na tinatanggap naman ng mga tunay na tumatanggap ng tunay na bautismo. Hindi ko na sasabihin sa'yo kasi may mga 'di ba? Kasi namumulot kasi 'tong mga kapatid, Pero ang kasi ang punto dito, may mga tunay na nagbabautismo, may mga bautismong walang kabuluhan, Kahit anong lubog sa'yo sa tubig, hindi ka mapapatawad. Kasi hindi naman alipin ni Kristo yung nagbabautismo, hindi naman lingkod ng Panginoon. Ang makapagpapatawad lang sa inyo, sa mga kasalanan niyo, sa pamamagitan ng bautismo, ay yung kanyang mga lingkod ng Panginoon. At dun niyo tatanggapin at sila rin ang may karapatang magbigay ng banal na espiritu, ah, na nagmula sa Ama. Gano'n lang 'yung mga kapatid. Medyo hindi tayo magsasalita dito ng kasi namumulot 'to si Brother Esel, Ang problema kasi dito, namumulot ka na nga lang, mayabang ka pa. Namumulot na lang 'to, mayabang pa 'yung mga kapatid, Hmm. Isipin niyo namumulot pero mayabang. Hindi marunong magpakababa ng kahit kapiraso lang sa kanyang kapatid na tsaka bias mga kapatid, napaka-bias nito. Ngayon tignan mo, asan na yung sinasabi mong kayabangan mo, Sinabihan mong mangmang, ibig sabihin pantas ka. Sinabihan mo akong siraulo, ibig sabihin matino utak mo. Sinabihan mo akong masama lumalabas sa bibig ko, puro masama, ibig sabihin puro maayos lumalabas sa bibig mo, mabuti, na mula sa Ama. Gano'n ang lumalabas, ah. Para sabihin mo yung taong mangmang dapat matalin, ibig sabihin pantas ka. Kasi paano mo malalamang mangmang yung isang mangmang kung mangmang ka rin? At paano mong sinabing mangmang siya kung hindi mo nasagot yung tanong niya, na ikaw ay pantas, ikaw naman ay pantas. Isipin niyo mga kapatid, hindi nasagot ng pantas yung tanong ng mangmang, pero sinasabi niya pantas siya. Ako hindi ko naman siya nilalait kung sinasabi kong nakikiapid siya, may basehan ako, Kung sinabi kong salbahe, may basehan din naman ako, salbahe. Kahit sa mga ibang video na napapanood kong live, siya, bias siya mga kapatid, Bias, salbahe. Talagang 'pag may pagkakataon siyang salbahihin ka, walang preno, mga kapatid, Mayabang 'tong mama na 'to, Pero para sa kanya yung Espiritu Santo daw mga kapatid, nagkataon lang minsan napapadaan, naglalakad-lakad at baka nasa tabi nila, ah, 'di ba mga kapatid? Kaya daw naunawa. Hmm. Alam niyo may mali ako dun sa video ko, mamaya panonoorin ko, iko-comment ko kung ano yung mali ko, parang may mali ako dun, Kasi natural tao tayo nagkakamali, 'di ba? Kasi kahit sabihin natin meron tayong banal na espiritu, nakapagsasalita tayo ng pangsarili natin, 'di ba?
At yun naman ang ipinaaalala ng banal na espiritu, na yung sinasabing may mali. Kasi kung wala kang banal na espiritu, hindi mo malalaman yung mali mo, eh. Kaya mo nga nalaman dahil may banal na espiritu ka, eh. Kaya nga siya magpapaalaala ng lahat ng sinalita ng ating Panginoong Jesucristo at magtuturo ng lahat ng mga bagay. Tuturuan niya tayo. Kasi tayo'y nagkakamali, tayo'y walang alam, tayo'y ano lang mga kapatid, eh, maliit na kasangkapan. Hmm, wala tayong dapat ipagmapuri kahit kapiraso para sa ating sarili. Ang kapurihan ay sa Ama, sa Panginoon, wala sa atin. Wala sa ating mga kasangkapan ng Diyos. Hanggang dito na mga kapatid, eh, ano niyo pakinggan niyo ulit-ulitin niyo yung sinabi nitong mama na 'to, na hambog, yan. Sige mga kapatid hanggang dito na lang, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Amen.